Alright, a blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCF. Dito muna, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Napakainit pa rin po ng panahon dahil patuloy pa rin po ang ating summer season at hindi po natin alam kung kailan mag-e-end po ang summer, pero lagi po nating ipasalamat yan sa Panginoon. Whether it's raining, whether it's we're witnessing yung nakakaranas tayo ng tag-init, tag-ulan, taglamig, lagi po nating iisipin na ang lahat nito ay pagpapala ng Panginoon. We just have to adapt, to adjust kung ano po yung nararamdaman natin. Wag po tayong madali mawalan ng pasensya sa ating mga sarili kung lagi pong mainit, kung laging umuulan. Lagi lang po tayong mag-isip ng mga bagay na positive. At unang-una po, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na patuloy niyang ibinibigay sa atin. O, di ba? Kaya mga viewers, isang magandang gabi po ulit sa inyo at meron ulit kaming katanungan para sa inyo. At ito na po yon. Patuloy po ba tayong pinagpapala ng Panginoon? Yes or no? Write it down dito po sa comment sections po ng GCCF page and Central United Methodist Church or CUMC. Pakilagay nyo lang po, patuloy po ba tayong pinagpapalan ng Panginoon? Yes or no? Pero sigurado po, dapat yes lagi yan. So, we wanna hear from you. Write it down sa comment sections. At mamaya po, babasahin po namin yan. Personally po, babasahin ko yan. And I will go back sa inyo, magre-react po sa inyo. At maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Special thanks po sa ating Anything Goes crew. Unang-una po si Miss Mara Panganiban, ang ating New Ministries Chairperson. Si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipus, ang ating executive producers. Si Mr. Ryan De La Serna, ang aming director. Also si Mr. James Rapiz, assistant director rin po natin. Si Mr. Sean Abela, ang ating multimedia chairperson. And last but not the least, ang ating administrative pastor po ng Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Rani Jacinto. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Maraming salamat po ulit sa patuloy po na pagsuporta sa programang ito na Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kaya dito po muna tayo. So, sa lahat po ng viewers natin, sit back, relax, and enjoy. Meron ulit tayong special guest for this evening. Unang-una po, ang ating special guest for this evening ay isa rin pong musician. Particularly po, isa po siyang mahusay na drummer. Wow! Di ba? Tugtugtugtug. May mga drum rolling pa, no? Yan. Ganda to, no? Makakarinig na naman tayo ng mga magandang points, magandang payo po from a musician po, especially po sa isang drummer. Kung meron pong nanonood po ngayon dyan sa inyong mga tahanan na nakaka-relate na mga drummers din po, no? Nagsaserve din po sa churches nila as part of the worship team. Ito po, marami po kayong matututunan po sa ating special guest for this evening. Also, he is a former member of the National UMYF worship team. Pero ito po kahit sinabi pong former member po, hindi po nagtatapos doon. Totoo po yan. Hindi po totoo yung former member. Parang ano lang yan parang yung ano lang yan parang title lang yan. Pero if you are part of a worship team, tuloy-tuloy po yan, continuous po yan. At marinig niya natin po sa ating special guest for this evening kung bakit pag ikaw ay committed na serving the Lord through music, part ka ng worship team, bakit kailangang tuloy-tuloy ito? Walang walang ending to. Laging fresh beginning, tuloy-tuloy lang po ito. So marinig po natin ang mapayo nito. Also, he recently served sa Matthew 5:16. Ayun nga po, as a drummer. Ayan, wow. Talagang puro music po ang ating usapan ngayon. Malaman ito. Kaya tama na po muna ang spoiler kasi baka sabihin ko na lahat ng kanya mga yung introduction about him. Ayan, about him. Wag po gano. Kaya
ito po, sige po, introduce ko na po sa inyo ang ating special guest for this evening. Give it up, please welcome for Mr. Kevin John Madela. Woohoo! Good evening, sir. Thank you, DJ Happy. Ayan, kamusta naman, sir? Magandang gabi. And okay naman po. First time pero excited. Ayan, excited. First time na gawin ito. Ayan. Ito, Sir Kevin, maano ko lang, ano masabi mo ngayon sa panahon natin? Oo nga eh. I mean, the weather ba, DJ? Yeah, yung weather natin. Ayun nga, hindi ko nga alam kung magkano na bill ko ng kuryente. But anyway, yun nga po, mainit. But again, mainit eh. But yun nga po, pa-reminder po sa ating lahat na mag-ingat and take extra precautions kasi nga nagbabago yung panahon. That's true. But the same time kasi yung mga yung mga measures natin like the aircon, necessity na kasi yan ngayon eh. So well, sabihin na lang natin sa lifestyle natin and sa pag-iingat natin sa sarili. Yan ang magiging natin, panlaban natin sa mga sakit sa panahon ngayon. Yan. That's true. Tama yung sabi ni Sir Kevin, na especially yung merong mga kids, yes, di ba? Opo. Mas susceptible sila sa sa mga epekto ng environment natin, yung unpredictable yung weather. Ang hirap kaya yan. Tulad nito, ang init-init ngayon, ngayong gabi na to, di ba? Kahit gabi mainit eh. Tapos the next day, biglang uulan sa hapon usually. Hindi rin naman lumalamig. Di ba? No? Hindi rin lumalamig, mainit pa rin. Pero yun nga, mga viewers, kidding aside, dapat tayo ay magpasalamat kung ano yung mga nararanasan natin, di ba? Kailangan happy lang tayo. Tulad po ngayon, nandito tayo sa Anything Goes with DJ Happy on CUMC and GCCF. Kaya po dito, tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Amen. Alright. So Sir Kevin, balik tayo sa iyo. Can you tell us more about yourself? Sige. Thank you, DJ Happy. So, ako po si Kevin John Madela. Kilala bilang Kevin or Sir Kevin dahil sa akong teacher. Tuturo ako sa De La Salle College of St. Benilde. Isang full-time faculty ng Benilde Senior High School. But at the same time, part-time din. May isang learning facilitator sa tertiary level sa college. So, yan. Senior High School College sa Benilde. Like you mentioned, isa po akong drummer pero ang sa journey ko, sa ministry journey po natin, isa po akong worship leader. So sa amin, back north sa home church ko sa Nueva Vizcaya, sa Solano, kilala po ako doon bilang worship leader. Although alam po nila na I play the drums, although nag-feel din lang po ako kung kinakailangan, kung wala po yung drummer namin, kung katon hindi siya pwede for that worship Sunday. Ayan, so, but at the same time kasi, drummer ako sa school. So, sa school kasi, hindi ako yung worship leader. And at the same time, may ibang kumakanta sa sa banda na binuo namin, ay ibang role ko doon. So, yun, doon ako nahulma, doon sa tulong ng church din naman, na naging platform for honing of talents and skills. Pero yun, doon po ako nagsimula basically, kaya po ako naging drummer. But, apart from pagiging drummer, isa rin po kasi akong worship leader. Yeah. Hanggang sa nabanggit niyo po kanina na naging part ng National Ministries, worship team at that. Worship leader po. But then again, din po, occasional drummer and mostly sa ministries dito sa Metro Manila. Drummer po ako basically. Ayan. So, bago tayo pumunta sa pagiging drummer mo, kasi yun yung medyo na-highlight ko kanina talaga. Punta muna tayo sa pagiging worship leader mo. FYI sa mga viewers natin, usually pag worship leader ka, ang naiisip nila, ikaw yung nakaharap doon, ikaw yung umaawit lang. Dalawa yan actually, may song leader, may worship leader. Ikaw yung usually sa prayer, ikaw yan di ba? Mga ganon. Pero eto, maganda, tamang-tama to Sir Kevin, bilang isang worship leader, ano yung mga pro tips mo, may papayo mo sa mga aspiring aspiring musicians na magsaserve sa church? Bilang worship leader, ano yung mga dapat i-prepare mo sa sarili mo bago ka humarap sa kanila, di ba? Usually ganun yung Maganda pong tanong yan, DJ, but bilang isang worship leader in lived experience na meron tayo, preparations cannot be done overnight kasi. Yeah. So,
kagaya po sa akin on my personal experience, if I may share it po, no, kailangan din ng mga trainings, retreats, and personal devotions, magmamatter po yan. Because bilang isang worship leader, song leader at that, we minister to the people. Usually kasi, lalo na sa mga batang worship leader po ngayon, mga young people, nandun yung pagiging anxious natin, lalo na kapag nandun na tayo sa altar, when we lead people, sometimes nandun yung anxiety, which is, para sa akin, normal, but to be efficient towards what we're doing as worship leaders / ministers. Yeah. As unang-una dyan is to prepare yourself spiritually. We read the Bible, study the Word. Nakafocus tayo kay Lord. We do what we do as worship leader, as a Christian. Dahil hindi tayo pwedeng ibang karakter when we are off the altar, when sinasabi na ba, when we are off the stage, no? Kung sino tayo while we minister, while we worship lead, at kung sino tayo habang naka-off duty tayo, dapat patuloy, parehas yung ginagawa natin sa ating spiritual life, how we nurture our spiritual life, how we focus on the Word, and how we continue our prayerful life. Amen. Very well said, ha? Very well said, Sir Kevin. Mga viewers natin, ang linaw, no, nung explanation at payo ni Sir Kevin. So I just want to add up, usually kasi ang nagiging point of view sige, punta na tayo, no, yung mga usually sa youth talaga. Yes, po. Kasi they are very young pa, 'di ba? Yung medyo pa sila sa full of energy yan yung mga youth natin. So, may tendencies na pag nasa harap na sila, unknowingly sa kanila, of course, no, hindi naman natin sila masisisi, pero may tendency na they are there to perform, di ba? Yes, diba? apo. Napakagandang tanong niyan, DJ Happy, kasi kahit ako, hindi naman ako exempted nito nung bata-bata pa kami sa worship ministry. Pero yun nga po, very evident yan. Hindi natin nilalahat, but evident yan sa mga kabataan ngayon. We have the tendency to grab the spotlight among us at nakakalimutan natin yung kanino tayo nagsaserve. Meron pong sinabi yung isang mentor po, no, sa amin na mag-ingat sa pagiging or having, no, careful of having the superstar mentality. Yun po yung tawag namin doon, or sometimes rockstar mentality. Ayan, rockstar. Kasi parang rockstar nga kasi nasa yung spotlight. Of course, kailangan maging tayo, conscious and deliberate tayo, no, na kanino ba natin ginagawa to, sino ba yung pinagsisilbihan natin. Sometimes kasi meron kasing meron tayong mentality na parang we satisfy ourselves based on what we do. Na parang okay, because we set a bar of excellence, which is normal and which is good as a measuring stick po, no. But ayun nga po, minsan nade-deviate tayo, minsan nagiging blurry yung focus natin, na yung attention na pupunta sa atin, yung instead na we glorify the Lord, is ang glorification is sa atin, we satisfy ourselves based on what we do. Nangyayari yan, very evident yan sa mga young people, sa mga bata natin, or yung mga young person natin sa worship ministry, which is tayo bilang kuya is mag-ingat, no, kasi itong mga to minsan, na-experience ko nung time na meron yung mga, well, hindi naman directly ako na na-experience, but meron ako mga nakitang elders dati, they will tell in front of your face na hindi ako na-bless. Hindi directed kay Lord, no. I'm not really sure how the young people would take that kind of criticism today. Sa kuya ko nun, si kuya ko nun, experience nga daw nila dati, pinabababa daw talaga sila habang nag-praise and worship na, bumaba kayo dyan, kasi hindi tayo ginagawan. But of course, with these experiences, gusto din namin i-share na ingat, no, na mag-ingat lang din, because there's a boundary between that of satisfying yourself. Pwede sa labas ng church. But sa loob ng simbahan, remember why we do it in the first place. When we do it for the Lord. Yun nga, no, yung shinare mo, no, Sir Kevin, na merong experience ka na merong isang elder na talagang
Although hindi directly ako yun, ha? Di ba? Yung ibig sabihin, in your face. Yung Apo, parang gano'n, oo, na parang talagang ganun. sinabi niya na, hindi ako na-bless. Wow, di ba? Apo. Parang, ang bigat nun. Ngayon, usually, iisipin ng natin, bilang tayo kunyari yung praise and worship na, yung mga time na yon kasama tayo doon, very yun, masakit yun. Masakit Diba? po, Parang opo, masakit. nakaka Titigil yung mundo mo disappoint, eh. di ba? Na at some point parang na-offend ka, Apo. di ba? Pero minsan i-take natin 'yon as a learning tool, di ba? Naging Yes. learning experience na rin 'yon. Kaya tayo pinagsabihan ng elder, di ba? Bakit? Apo. Merong kulang sa atin. Meron tayong mukhang hindi naman entirely tama, hindi naman din entirely mali yung Apo. ginawa natin. Pero makikita natin, there is something not right. Yes. Kaya Apo. ka na-criticize eh. Apo. Siguro, number one, ito yung pinaka-common dyan, baka sobrang ingay ng instrument. Could be. Yan, Apo. di ba? Lalo na ito, ikaw bilang drummer, Apo. yan ang number one na Apo. ano eh, Which is common allergic. feedback sa amin dati. Number one na allergic ang mga elders sa drums. Yes. Kasi yun yung Apo. pumapalo eh. Mm. Pak, pak, pak. Di ba? Maingay talaga yan. Sabi mo it could be, no? Yung volume ng musicality. Number two, baka nandun din sa worship leader. Yung mismong kumakanta, yung vocals. Yes. Di ba? Pwede din yun. Pwede po. So, pwede din ito yon. Baka naman hindi rin tama yung tono niya. Pwede din yon. Pwede rin po yun. Apo. Pwede rin masyado din malakas yung boses niya. Mhm. Pwedeng masyadong mahina. Mhm. Pwedeng yung song selection minsan. Yes, some Yan. selection lalo na sa UMC. Apo. Ito, no? Minsan, pag part ka ng praise and worship team, kailangan sensitive ka sa mga song selection mo na na let's say every Sunday na Yes po. itutugtugin nyo. You have to be sensitive. Kailangan pipiliin mo ng mabuti kung ano yung mga lineup Tama na kailangan tugma din. Appropriate. Usually ito yung tugma sa sermon nung pastor, yun ba, magiging sermon niya. Yung part ng siya, yung nasa context. Kasi number two, yung audience mo. Kung puro audience mo, napansin mo puro elders, mahirap talagang pumili ng praise song or worship song na masyadong modern. Mhm. 'Di ba? Kasi pag napansin mo puro elders 'yan, pag very modern yung praise song or yung worship song, usually tendency yan mabibilis 'yan. Apo. Maingay. Apo. Totoo 'yan. Hindi makasabay, hindi makasakay yung mga elders natin. Kaya sa lahat ng praise and worship team, kailangan you have to be sensitive sa lahat ng aspeto Yes. ng sa grupo nyo. Holistic consideration kasi dapat yan. That's true. DJ, opo. That's true. So ano masasabi po? Ano pa maidadagdag mo doon, Sir Kevin? Although part ng mai-share ko rin siguro DJ Happy yung naging experience kasi it happens kasi na yung core worship team ko talaga doon sa worship team ko sa province. Very unfortunate na meron kaming mga ganitong mga na-face sa mga ganitong mga criticisms. Sabi ko nga, not directly me, pero isa sa mga members ng core team. But the end of the day, masakit man. The end of the day, hindi man kami naging uncomfortable dun sa mga narinig namin. At hindi lang siya nangyari once. Pero we took that as a motivation. We took that as a parang learning experience. So, okay, how do we do it? And eventually nakita namin na nag-mature kami dun sa ministry. Nag-mature kami na okay, from this na ginagawa lang natin, gusto natin gawin. We choose because we want to play it. Gusto natin kasi maganda yung song, kasi hype, kasi parang yung the way na naririnig natin sa mga music videos, sa mga ano ba dati, hindi pa Spotify dati, MP3, naka-burn na CD. But from there, we were able to find ourselves or navigate ourselves into a point na where we prepare na, okay, ano ba yung akma sa Sunday na to? Ano nga ba yung how do we do it in terms of providing a platform for the congregation to sing, to join? And hindi lang kami kumakanta. From the newbies, nakita namin yung maturity, nag-grow kami, to the point that we were able to consider this, gaya na nabanggit ng DJ, consider many aspects, many facets of worship. And
to add dun sa mga sa advice ko bilang isang kuya sa praise and worship is uh, meron tayong open na puso't isipan towards the suggestions, the ideas, kasi gagamitin mo yan eh. Kasi we always wanted to give the best music, give the best song. We wanted to have the excellence, no? Nakikita natin sa how we see the music videos of these worship songs that we study, that we play. Maganda maging measuring stick siya for excellence. But at the same time, yun nga po, we position ourselves into opening ears and minds and hearts, at mag-grow sa kung ano man yung how do we improve ourselves, but at the same time sticking to the parameters na yung parang saan area na okay, dapat si Lord. At the end of the day, si Lord. Hindi ikaw. No matter how good it is, how the production might improve, you will find yourself eventually mature. But at the end of the day, si Lord. At the end of the day, siya yung focus mo, and it's not about satisfying yourself. So another thing, sa tingin mo, is it okay, no, yung mga youth natin na nakapanood sa social media ng mga sikat na mga local and foreign worship bands or praise bands, may tendency na they imitate, di ba? Sa tingin mo, is it constructive, okay lang ba yun, or destructive? Para sa akin po, DJ, no, inline po dun sa nabanggit ko kanina, wala namang masama na gayahin, because at the end of the day, if we aim for excellence, kagaya nung ang ganda-gandang production ng mga napapanood natin, alam na natin po kung ano to mga worship artist na to. Ganda, kita natin, ganda ng production, ganda ng sound, yung guitarist nila dun sa worship team, ang gaganda ng mga gamit, yung drum sets, ang gaganda ng cymbals. Lahat na, lighting. Yes, lighting, production po, no, and all. At the end of the day, hindi naman magiging masama if we wanted to do that, for as long as we adapt for excellency. Kung gusto natin i-glorify si Lord in that kind of way. But again, if we do that just for the sake of making ourselves better, to sound better, para mas maging maganda yung tunog ko as a guitarist, to satisfy myself, para mas maganda yung itsura ng drummer, to satisfy himself, yun yung hindi tama. Yun yung hindi tama sa ano. So, para sa akin po, DJ Happy, okay lang naman for as long as we adapt for excellence. Because at the end of the day, we wanted to excel for the Lord. Yan, tama yan. Yung tama yan. At the end of the day, we want to excel for the Lord. Yes, totoo po. yan. Yeah. Yung isipin natin, no, na ginagawa natin to, babalik tayo doon kanina, nabanggit ni Sir Kevin, yung superstar mentality. Yes po. Alisin na po natin yan talaga. Totoo po, alisin po natin yan. Alisin natin yung laging kailangan yung spotlight nasa atin, yung focus ng tao nasa atin. Hindi po ganun. Number one po, kailangan yung focus ng ating congregation or yung audience natin, hindi sa'yo, hindi sa banda. Kailangan focus nila ang Panginoon. Yes po. Kahit ikaw yung nakikita, kahit kayo nakikita, kailangan yung audience o yung congregation, ang dapat nakikita nila, hindi kayo. Kailangan maramdaman nila deep inside ang Panginoon, yung presence na tumutugtog kayo para sa Kanya. Di ba? Ito nga po yun para sa akin, sa aking personal experience din bilang isang worship leader din. Humaharap ako doon. Let's say Sunday, no? Bukas Sunday ulit. So, praise and worship, magwo-worship ulit. I don't see myself as singing. I don't see myself as performing. Totoo 'yun. I am in front of the people. I don't see myself na hindi ko tinitingnan yung marami bang nanonood, marami bang congregation, marami bang audience. Hindi ko po nakikita 'yon. That's true. Ngayon po, nasa stage ako na matagal na. Pero lahat po tayo dumadaan sa umpisa na conscious tayo sa ganyan Yes po. Pero darating po talaga tayo sa point. Maturity po yon. I'm not saying that I am already 100% mature. Kasi lahat po tayo nasa learning process pa rin. Ongoing po yan. Yes. Pero sa akin po, ang masishare ko lang po, darating po talaga sa point, you are in front, pero you don't mind. You don't mind the people, you don't mind the surroundings. Totoo po yan. Yeah. Umaawit ka doon para sa Panginoon. At hindi lang po yung makaraos. Yung, di ba, yung 15 minutes na praise and worship nyo, 20 minutes. Yung makaraos lang na, kailangan matapos na to, then tapos na. Just for the sake of doing it. Yeah, hindi po ganun yun. Every second, every minute,
na binibigay mo as a vocalist and as a musician, yung mga instrumentalist, yung binibigay mo na bawat minuto, bawat segundo, susulitin mo talaga yan para sa Panginoon. Yes That's po. true. And another thing, sa mga vocalist din po, wag po natin laging iisipin, no? I-instill natin sa mga puso natin na it's not because it's not all about the voice. Hindi ganon. Opo. Hindi po ganon. Kahit po sa tingin natin, we're not that good at singing, di ba? Or worship leading. O, doon na lang, sa singing na lang. Usually, yan ang common eh. Huwag po nating iisipin yon. Ang isipin po natin, ginagawa natin sa Panginoon. Pero, hindi naman ibig sabihin na it's not about the voice. Ganun-ganun na lang. You have to improve yourself. Yes po. Tuloy-tuloy po yan. Every day, magpa-practice ka. Kung wala kayong practice time ng worship team nyo, sa bahay, take the time, kahit 15 minutes, 30 minutes, improve yourself. Yes, opo. 'Di ba? Kasi para sa Panginoon 'yan. Pagdating nung time na sasalang ka na sa church, 'di ba? Para sa Panginoon 'yan eh. Walang 50%, kailangan laging 100% po tayo for the Lord. Yes Do you po. agree with that? Yes po. Sir Kevin? Dagdag ko din DJ po no na minsan po kasi masyado rin kasi tayo nakafocus dun sa how do we enhance our skills. Yeah. Which is again at the end of the day, okay yun as we strive excellence for the Lord, as we give our best for the Lord. Okay na yun. But minsan kasi nakafocus tayo masyado doon in terms of enhancing our skills, guitars, drums. Minsan nakatutok tayo doon without even seeing yung how do we check our spiritual life. Yeah. Narinig ko rin ito sa isang fellow worship leader na at the end of the day, kahit na nagpapakalalim ka dyan, kung hindi ka naman magpapakalalim kay Lord. Ayun, yun din po. Isang aspeto rin yun na kailangan heavily note natin, no? Not just to consider, but kailangan talagang isaalang-alang natin na ang pagpapalalim, it's not just about the skills, but it's also about our faith, our spiritual life. Kasi yun yung dadalin mo once you set to the altar, no matter what, kung ano yung designation mo, drummer ka man, guitarist ka man, worship leader ka man, yung spiritual life mo yung magcha-transcend, kumbaga, yun yung i-minister mo sa mga tao eh. That's how you connect to people. It's not because maganda yung song, it's not because maganda yung lyrics nito, it's not because kinanta to na isang magandang artist at kaya mo siyang gawin. Hindi yun eh. At the end of the day, it's how you minister to people, how you share the word. At ikaw yung isang living experience. Yeah. Yan. And another thing, no, Sir Kevin, bilang isang mentor, no, especially ng mga kabataan, yung discipline talaga. Apo. 'Di ba usually ang problema sa mga young ones natin, yung time, pati yung consistency. Yes po. 'Di ba? Number one, yung sa time muna, anong mga experiences mo diyan sa mga kabataan? Sa mga time po. Actually, nung talaga nagsisimula kami, napapagalitan po kami talaga sa time. Until we learn to value each other's time. Na sabi ng pastor namin nun, respetuhin yung oras ng iba. Pagka-practice natin 3 p.m. Ayan. That's Ayan. true. If it happens na meron kayong mga emergency and all, make it to a point na you communicate it into a proper way. But at the end of the day, excellence in the Lord starts with discipline. And consistency and discipline. Yung time, lalo na reflection po natin yan. In terms of time talaga, kailangan talaga maging alerto ka doon. Yung mga young mga young worship leaders kasi natin, may tendency, at hindi natin kino-conclude, but may tendency kasi na medyo hindi pa conscious. Kasi nga po, yung iba sa atin is, sa kanila is, hindi pa siguro po kasi professionals DJ, kaya hindi pa nakikita yung value ng time. But as you grow, tsaka maraming distractions. yan po. Yan. So, maganda na i-appreciate na yung time as early as now. Para eventually, talaga makikita mo na it's part of something that you will value. At it's isa yun sa mga indicators ng excellence para kay Lord. Ayan. At tapos, ano pa ba yung isang time? Yung consistency. Ayan. Consistency na, consistent ka, may mission ka man to lead the praise and worship, nakasalang ka man ng time nun or not, spiritual life mo, yung the way you communicate with God, dapat ganun pa rin. Kung ano yung excellence na binibigay mo, dapat ganun din sa school, ganun din sa family bilang anak, no? Lahat yan, part po yan, facets po yan lahat ng tinatawag natin consistency, hindi yung parang doble cara DJ, no? Kasi
at the end of the day, sabi nga natin, si Lord eh. But hindi yung you glorify the Lord just because of the praise and worship part. But you glorify the Lord in all the things that we do. And what you do in preparing sa praise and worship ay it's ano po yun eh, yun yung dadalhin mo sa ibang aspeto ng buhay mo eh. So kung ikaw ay isang young student, kung isa kang part ng isa kang anak, no? So dadalhin mo yun, yung ano yung natutunan mo, hindi dahil worship leader is dun lang, but also you also might want to do it in your other aspects of life. Yun, in that way, yun yung consistency para sa akin, DJ. And I just want to add up sa pagiging consistent. Meron din tendency after a very good praise and worship session sa isang service, naging feeling na nung group, wow, achieve. Parang achievement na to. The next Sunday, parang parang hindi mo na sila muna makikita. Usually nangyayari yan eh. Di ba? Parang, hindi na-achieve na natin to eh. Okay na to, medyo nakilala na tayo. Kaya the next Sunday, kamusta na praise and worship? Wala po ngayon muna. Di ba? Ayan, that's another issue of consistency. Isang issue din po ng consistency. Dapat tuloy-tuloy, basically. How do we commit from day one? Ganun natin siya tatapusin na dapat tuloy-tuloy. Parang minsan kasi nananawa. Nagsasawa, ganun, no? Opo, yan. Kapag wala talaga tayong proper motivation kasi, minsan kasi among the young people, parang ang hirap po hanapin. Kaya talagang malaking crucial talaga yung mentoring po eh. Crucial talaga yung na i-help them discern the spiritual aspect of things. Yung kilalalin si Lord. In that way, hindi ka mananawa. At the end of kung yung si Lord kasi yung focus mo, no matter how, kung ano man, hindi man kamukha nung Sunday to another Sunday, for example, the end of the day, alam mo yung focus mo, hindi ka mananawa eh, no matter how stressful it can be, even the process of preparation. At the end of the day, kung yung tama yung heart, pag directed yung heart, magiging consistent yan eh. Ayun po. Wow, wonderful. Very well said, Sir Kevin. Now, moving on, moving forward tayo. Bilang isang educator, Okay. Outside na tayo muna sa church. Sige po. Outside muna tayo. Bilang an educator sa St. Benilde, siyempre, iba't iba ang walks of life ng mga student dyan. St. Benilde, siyempre, alam natin yan. Iba level dyan. Ano yung mga experiences mo, good or not so good? Sige nga, gusto lang namin, parang curious na ako, ano yung mga naging experiences mo with your students outside the church and as an educator, yun nga, sa College of St. Benilde? Ako po, with the experience that I have in Benilde mismo, maraming hindi nakakilala kay Lord eh. In that way, kailangan mo magdahan-dahan. So, me bilang worship leader na merong something in me na you direct people, may tendency na you are eager to introduce people to God, may form of parang being active towards redirecting young people. Sa Benilde, hindi. You might want to slow it down a little bit kasi you might be interpreted otherwise. So, para sa akin, DJ Happy, yung experience ko dyan, pakilala mo si Lord in a way na through actions. It's not through yung kung ano lang yung sinasabi ng mouth, through preaching. Mas maganda kung makikita nila. And then, young people, the students will ask why. We will wonder. Yun po yung mga experience ko dyan eh. If you want to start conversation, it's more than how you sound, but how you act. In that way, kapag nakita nila yun na ito yung action mo, ito yung principle mo as someone na nilook up nila as a mentor, as their teacher, mas nakikita kasi yun eh. Other than what you do na at the end of the day, mahirapan ka namang speaking of consistency, mahirap din kasi yun. No? Mahirapan mong i-maintain. It will be a challenge. It will be hard. It will never be easy. No? But it's more on the actions na kung saan doon magkakaroon ng point of understanding. Merong point of discernment. And then from there, you might want to, if you have this relationship, then you might want to introduce or siguro lead them to prayer. In that way, merong mode of discernment eh. Hindi yung
although wala namang gumagawa sa atin nun, but hindi yung pinafront natin yung bibig natin. Kasi the way na-experience ko po sa Benil DJ, magmamatter yung actions. Yun na magiging preaching mo. Yun ang ano mo. Sa tingin mo, Sir Kevin, no, bilang isang educator, do you think yung generation ngayon, yung mahinahawakan mo ngayon, mga estudyante mo, or generation in per se, are they going the right way or are they getting worse? Honest opinion. Sige. honest opinion. I think on positive note, DJ, they're heading towards the right direction. Yeah. But meron akong but. Yan. Hindi pa Meron akong tapos. but. Mas malaki mas prone ang generation ngayon into deviating. Yeah. So, Yeah. mas malaki yung avenue na kapag hindi mo talaga dinirect yan, pag hindi mo nilid yan, mas marami kasing mga mga attention, mga distractions na nakukuha yung attention nila. Dati mas kokonti eh. Ngayon, kapag if you do not teach them, you do not take the front line to do ministering in a way that you will be able to gather them, someone else will eh. Nandyan yung technology, Yan. nandyan yung ibang culture ng disiplina, the liberal ideas, that it will take you somewhere. But again, don't get me wrong, doon sa nabanggit ko pong liberal ideas, wala pong mali sa liberal ideas, but at the end of the day, pag hindi ito guarded, it will lead somewhere else. Kagaya ng experience natin before. It's just that mas marami kasi ngayon. Point being, very promising ang generation ngayon, itong tinatawag nilang Gen Z. And even the Gen Alpha, very promising. But mas may tendency din na makakabig sila ng ibang bagay. Mas prone silang makabig ng ibang bagay. Ayan. That's how I see it. Kasi malaking potential ang Gen Z and Gen Alpha. Sa observation mo, Sir Kevin, yung current generation ngayon, Gen Z, Gen Alpha, are they dependent or independent? Sa tingin mo, sa observation mo lang. Compared sa mga yung mga older generations tulad natin, mga medyo older. Ito po based from based from experience. I'm speaking from experience. Dependent in a way na iba na kasi yung nagiging lifestyle ng mga kabataan ngayon. Okay. But at the same time, nakita ko rin how do they become independent. They learn how to assert themselves. They say what do they want to say. Mas nag-explore ba sila ngayon? I think yes. Mas malakas ang loob. Mas malakas pa yung loob. Opo. Because siguro, maybe because parenting is one factor. Parenting in a sense that mas okay, we have yung mga parents ng Gen Z, Gen Alpha na nagawa na namin to before. Ayaw natin mangyari sa basically sa anak natin. Maybe parenting is one factor, but at the same time with the platforms like the social media, mas po sila they have more platform to explore, to navigate and gather information. And at the same time, nauhulma rin sila in a way that they assert themselves. Kasi they are more free. And part of which is na de-develop sila in terms of presenting themselves to the people. Although merong extremes ito po, no? Merong mga cons pa rin. Like, talk about self-identity, when you talk about yung anxiety and all that. Andyan yan, mas matindi sa lalo. But sa kabilang dako, I think masasabi ko na na because of the freedom, because of the opportunities na meron, I think they are more assertive, they're brave, they're more bold, no, in terms of asserting who they are. Meron pong ganong At sa tingin mo ba mas mahiyain ba ang generation ngayon or mas yun nga kasi merong mga may mga generation kasi na yung medyo timid, di ba? Apo. Ngayon yung let's say yung majority ba is mahiyain or yung sabi mo kanina mas bold? Mas marami ba yung bold? Mas malakas ang loob? I think so. Opo, I think para sa akin po DJ, yes. Lalo na sa social media, yung social media that would enhance one's self-expression. Sa atin kasi tayo mga sabihin natin mga millennials, ayan yung crossroads eh. So from being traditional to tech savvy,
Ito ngayon talagang tech savvy na itong mga to the point that, okay, very dependent na sa social media platforms. And that being said, being dependent, part of which is to express themselves. No? Kaya po merong parang nanonormalize yung yung pagiging pagpapayag ko sa kung sino sila at even yung pagre-reveal ng kanilang opinion because we are into an open information, say what we want to say. Dati kasi kokonti hindi ko naman sinasabing wala, but kokonti. So that's why there's we can infer at some point na merong may reality na nagsasabi na mas open ang mga kabataan ngayon. Mas bold because of these platforms. What about yung natural talents? Mas artistic ba sila ngayon? Compared sa mga panahon namin. Let's say ako, Gen X ako Gen X. Ako nagko-compare. Totoo yun kasi kulang pa yung yung time namin, hindi pa ganun yung technology noon. Hindi pa ganun ka-develop. Tama yun, mga Gen X. Lalo na may mga baby boomers. Di ba? Ngayon, dahil ngayon technology natin, di ba, patuloy ng improvement yan. I think sa akin lang, ang napapansin ko kasi, yung distraction ng technology, doon na lang nakatutok yung generation ngayon nakakalimutan nila or hindi nila napapansin yung potential nila, yung natural talents. Ay, paano yung pagiging talent, yung mga talents sa'yo, yung pagiging artistic. Yung let's say, yung mga old school artistry, painting, sculpturing, yung sketching, yung mga ganon, di ba? Yung mga, yung gumagawa ng, basta yung mga mga manual na artistic crafts na ganon. Kasi napansin ko, ang generation ngayon, nakatutok lang lagi talaga sa technology, social media. Tulad nga, yung Google, di ba? Gusto mo may malaman, click mo lang, hanapin mo lang, consult mo si Google, di ba? Ganun ngayon. So sa tingin mo, napapansin mo ba na napabawasan ba yung mga natural talents nila, yung pagiging artist nila? Ito po, DJ. Let's say, magagaling sila sa technology, yes. Pero that's a different story. Iba yung talagang natural art. Yung may talent ka sa arts, di ba? Para sa akin, DJ, if they do not use it responsibly or talaga naging dependent sila, may tendency talaga na ma-compromise. But the way we see young people right now, they have the more potential na i-enhance pa at mas magiging magaling pa compared sa mga previous generations because of all of the platforms and all of the sea of information. To quote one very famous journalist, sabi na kasi nandito tayo sa age and kagaya ng dagat, lumalangoy tayo sa impormasyon na wala ka ng karapatang hindi maging marunong. Ayun, nilift ko siya sa ganung phrase na wala ka ng karapatang hindi maging marunong. Kaya parang ang label ng generation na to ngayon is expected na magaling ka because of this. But again, kapag naging mali yung focus, kapag na-redirect siya to somewhere else, dito talaga yung magkakaroon ng big compromise. Kasi ang daming distractions nga po Ganon din dun sa, if I may DJ din, kasi meron din ako hindi na nasagot kanina na part dun sa previous question for the sake sa mga listeners natin about dun sa pagiging anxious ng mga nabanggit kasi natin din yan, no? Idudugtong ko lang na again, young people today have more potential based on a lot of opportunities and the sea of information for as long as they will be using it in a more responsible way for as long as they become consistent. But sometimes, kapag nire-redirect nga, kapag nakuha ng ibang attention, one of which would be kapag hindi na enhance ang emotional well-being, grabe ang anxiety ng generation na to, no? One critic would say na this is a depressed generation, sinasabi nila. They have a point in terms of nawawala kasi yung human touch. Nandiyan na rin yung sagot sa being technologically dependent. Yung human touch nawawala and nawawala sa kanila yung parang value nung iba lang yung personal enhancement, personal communication and being too dependent sa being too dependent sa technology, yan, sa internet, sa social media. So
may potential ang mga kabataan yan. However, being too dependent can compromise a lot of things. Ayun po sa akin, DJ. It can compromise a lot of things to the point na it can young people might experience even greater anxiety compared sa mga nung nakaraan because of these things. Ayan. So just to piece it all together po ano yung mga answer. I think ito po yung sagot, no? When we pinpoint dun sa platform na meron sila ngayon, they can maximize it in a proper way to the point of improving themselves. However, it can also lead them to a possibility that it can compromise a lot of things, including emotional well-being. Hindi kagaya sa atin na meron yung physical interaction, physical touch, na natuto tayong madapa because of yung tumbang preso, natuto tayo because of our mga physical games before, na ngayon medyo hindi natin nakikita, medyo limited. Ayan. Yung nasa labas, nasa kalye, no, yung mga Yes po, bata. yeah. Very rare yan eh. Very rare na ngayon yan, yung site na ganyan. Ayan, sana nagiging sensible pa ako sa mga sinasabi. Very much, no, Sir Kevin, no. Ang ganda ng mga point of view mo, mga na-share mo para sa ating mga viewers. And ako, marami rin natutunan, totoo yan, no? Especially sa mga bagong mga generation ngayon kasi coming from you as an educator, no, hawak mo mga young ones, mga young people yan eh, yung current generation. Kaya alam mo yan, na-obserba mo yan, nakikita mo yung galaw nila. Kaya maganda yan na i-share mo. At maraming na-educate din sa amin ngayon na para maintindihan din nila na yung mga generation ngayon, kaya ganon. Kasi iba-iba naman talaga ang ang takbo ng buhay natin, ang panahon, 'di ba? We have to respect, no, each other kung anong henerasyon ka, 'di ba? Give and take nga, ika nga, 'di ba? Give and take po tayo. Lahat po tayo ay magrespetuhan, lahat po tayo ay magmahalan. Ayun na. In per se na 'yon. At lagi nating titignan yung maganda sa kapwa natin, 'di ba? Regardless na mas bata ka ba sa kanya or mas may edad ka sa kanya. Kailangan na the same ang tingin natin, no? Respetuhan nga. Yeah. Diba? All right. Now moving on, Sir Kevin, no, para sa mga viewers natin, makakarinig tayo ngayon ng isang makabagbag damdaming awitin, no? I'm sure mabe-bless po tayong lahat sa special number po or special song ng ating special guest for this evening na si Mr. Kevin John Madela. Fall and the tempest roars, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. As I look to the cross, as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name. Rising up from the ashes, and forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. And I love you forever, and forever I'll sing. When the world gives in, still my hope will cling to your promise.
rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I love you forever, and forever I'll sing. Until ruins come to life, in the beauty of your name, rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I love you forever, and forever I'll sing. So let your ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. 'Cause I love you forever, and forever I'll sing. So let your ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. And I love you forever, and forever I'll sing. Wow, that was a wonderful song, no, from our special guest na si Sir Kevin John Madela. Cover song niya, no, Glorious Ruins, original composition po, original song by Hillsong. Yan. Thank you so much, Sir Kevin, sa napakagandang awitin na yan. Moving on, Sir Kevin, the floor is yours. Kung meron ka gustong i-promote, batiin, no, i-shout out. All right. Take it away. Una-una po, DJ Happy, salamat po salamat sa GCCF sa pagkakataong ito. But bilang isang mentor, I'm honest by saying na I'm open to this kind of conversations because ito yung minsan wala eh. Ito yung minsan kaya over a cup of coffee, yung mga ganitong mga modes of conversation, interactions, I highly appreciate it po because it's a platform, it's an avenue for us to exchange thoughts. So una po sa lahat, nagpapasalamat po ako for inviting me to your podcast ngayong gabi. So ayun po, but at the same time, yun, if I would ito na lang just to maybe sasabi ko sa loob ng classroom to synthesize. Lagi ko sinasabi. But just to give mga mahuling mensahe din, most especially to our young people, young worship leaders, young talents natin, bilang isang naging youth leader din, I can say na we hear you and you have a lot of potential. And para sa amin from kaming mga Gen Z, not Gen Z, millennial, mga titos and titas of Manila kung tawagin, at even ang mga ating mom and dad, lolo, lola na part ng older gen, we're here to guide you and we're here to share our lived experiences na okay, ito yung dadaanan mo na we might have been there and we might want to share our experience and to guide you na okay, this might not work, this may work. So that's kagaya nga po sinabi ni DJ, maganda na magbahagian tayo to the point na i-share natin kung ano yung mga nag-work, kung ano yung mga naging
beauty ng generations natin, experiences natin. And that way, ma-appreciate din ng mga younger audiences natin who has a lot of potential, how they can go forth. Ayun po, ayun lang po sa akin bilang just to give my my closing message at some point. Ayun lang naman po. At but again, if you want to be heard to speak, you have a generation that is all ears. You have generations that are all ears. Yan yung mga kuya at ate, sorry. And tito, tita, we're here for you. Hello po. Once again, maraming salamat po. Shout out po sa aking wife, si Sarah Bless, na nanonood po ngayon. Sa aking family sa Nueva Vizcaya, Mami Press and Uncle Jem, and to my sibs. And of course, friends sa De La Salle College of St. Benilde, co-workers, co-employees, and of course, my constant SP family. Thank you. So, I'll take this opportunity, Sir Kevin, to give you, to award you a little token of our appreciation po ng Anything Goes and Anything Goes crew. Ito po, para po sa iyo, bilang our special guest for this evening, Mr. Kevin John Madela. Sir, please accept po. Yan. Maraming salamat po. Thank you, DJ Happy. Thank you, GCCF. Yan. Alright. So again, Sir Kevin, maraming salamat sa pagdalo mo dito, na despite ng busy schedule, kahit Saturday ngayon, alam ko, bilang isang educator, isang teacher, kahit sa bahay nagtatrabaho ka. That's true. No? Busy. Pero thank you so much, no? We really appreciate it. We feel honored na nandito ka at ang dami mong naibahagi sa amin at sa mga viewers natin, especially sa youth. Ito, dadagdag ko, Sir Kevin, yung binanggit mo kanina, na bilang isa kang mentor, no, ng mga kabataan, na you care for them. Ginaguide nyo sila. Ngayon, ito naman masasabi ko sa mga kabataan, makinig naman kayo sa mga mentor nyo. Di ba? Ganun lang, makikinig po tayo para pagdating po ng panahon, kayo naman po ang magiging mentor. Cycle of life po yan. Yes. Totoo yan. Yung mga susunod generation, no, after Generation Z, after Gen Alpha, yung susunod, kayo na yung sasagot niyan eh. Kayo na yung magiging mentor niyan. Kaya makikinig po kayo sa mga current mentors nyo ngayon. Especially, ito nga po, si Sir Kevin Madela. Maraming salamat again, sir. Thank you so much. So again, mga viewers, pansamantala po ulit tayo maghihiwalay. Pansamantala lang po. Again, stay tuned po ulit next time. Same time po, Saturday 7 p.m. sa Facebook Live and later on sa YouTube, Spotify, and TikTok. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Always be reminded that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians 2:10. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, maliit man o malaki, hirap ka na or gusto mong bumigay na or sumuko, kapatid, wag po. Lagi po natin tatandaan na tayo ay nilikha ng Panginoon. We are God's masterpiece. At pag sinabing masterpiece, napakataas ng value mo, di ba? Meron kang kabuluhan sa mundo, meron kang magagawa, meron kang reason because ikaw ay anak ng Panginoon. Ayan. Also, we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. And we can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do. Lagi po tayong may magagawang pagbabago. Kahit hindi po natin gustuhin yan, let God be the center of our lives, no? Lagay po natin ang Panginoon sa ating mga puso. We can always make a difference. So again, thank you so much mga viewers out there, especially sa mga brothers and sisters natin, mga OFWs na nanonood ngayon. Kung ano man yung oras ngayon dyan, maging umaga man, tanghali, hapon, or gabi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in dito po sa Anything Goes with DJ Happy on CUMC and GCCF. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. So we'll find refuge in the shadow of your wings. And I'll love you